seryoso, tama, at sabihin nating magaling itong si Secretary Vince Dizon, Department of Transportation, sa paglilinis sa mga kagawaran, opisina nasa ilalim ng DOTR. Kasi nga po, sa public transport, sa pier, sa marina, Coast Guard, at saka Philippine Port Authority, sa airport, lahat-lahat, napakahalagang mga opisina yan. Pero meron talagang kapalpakan, especially dun sa mga taxi sa airport. Pakinggan nyo ito. Sabi nga niya, matagal ng problema ito, binabaliwala, napakarami ng biktima, paulit-ulit, pero this time, hindi na raw pwede sa kanyang liderato itong ganitong klaseng modus or nakakahiyang galaw ng mga drivers ng taxi. Hanggang dito, napakatagal na po nito. At alam nyo, kahit na tayo at one point in time, tingin ko naging biktima na rin ito. No? Na ikay nagmamadali, tatanggapin mo na lang kahit na magkano na lang para makauwi ka na lang. So, kailangan po talagang matigil na po ito. At ngayon, meron po tayong breakthrough, meron pong mga nagtistigong mga taxi driver mismo at sinabi po nila na up to 40% po ang hinihingi nitong mga ibang kawani ng airport police. At nagbigay po sila ng 5 pangalan kahapon. Yung 5 yun po ay relieved na po of their duty as of last night. At tayo po ay nag-iimbestiga na ngayon. At medyo mabigat-bigat po ang magiging kaparusahan nitong mga kawaning ito. So lumalabas pala sa buwatan yung mga taxi driver na ituring nating hold up, pangingikil na sa mga pasahero, katulad ng pinakahuling nahulit nag-viral na mula sa Terminal 3 hanggang Terminal 2. Hindi ho gaano kalayuan yun. Siguro baka nga 3 kilometro lang yun. Kung matyaga ka, kaya mo lakadin eh. Siningil lang 1,200 yung pasahero. Grabe yun. So ngayon, yung palang mga taxi driver, may kasapakat sa loob na sinasabi mga police airport na meron daw 40% na hinihiling. Ganong kasama ang ating airport noon hanggang ngayon. Kaya sa ilalim po ng liderato ni Secretary Dizon, ating suportahan. Dahil ulitin ko yung sinabi ko na madalas ko nang sinasabi. Ang ating airport, bintana, pintuan ng Pilipinas para sa mga turista, kapitalista, at mga iba-ibang lahi na pumapasok sa ating bansa. Mas masarap kung mag-i-enjoy ang mga turista, kapitalista na pumasok ng ating mga airport. Pero kung yung mga turista nahuhold up, nakikikilan, nahaharas, paano babalik yan? Napakalaki ng kahihiyan at pagkasira sa ekonomiya at tourism ng ating bansa kung gano'n. Kaya ating suportahan si Secretary Dizon dahil kanyang nililinis ang lahat ng mga daanan at lahat ng mga sumasabit. Taxi driver, kasapakat, airport police, iba pa yung mga escort dyan sa mga pumapasok na mga illegal, alien, ganyan. Although ang airport ay under ng DOTR, Office of the President, pero marami hong ahensya ng pamahalaan na nandyan. Nandyan ang customs, immigration, police, PNP, talaga as in PNP, at meron din pong mga security ang airport. At yung mga operasyon sa loob at labas dapat malinis talaga. Kaya nakakahiya. Pati yung mga tanimbala ng araw, dapat mawala na yan. Yung pagkawala ng bagahe ng mga pasahero, lalo ng OFW, nabuburiki, nabubuksan ng mga bagahe, dapat mawala na yan. Kamay na bakal ang dapat gawin. Kung hindi kayang linisin ng management ng airport, dapat si Secretary Dizon ang maglinis nito dahil under nito. Napakalawak po ng departamento na hawak ni Secretary Dizon. Sabi ko na kanina, sakop niya ng Philippine Port Authority, Maritime, Marina, nandyan din ang atin pong Coast Guard, siyempre ang LTO, LTFRB, at itong ating mga airport. Sa buong bansa, pribado o pampublikong airport under ng DOTR yan. Kasi public transport. By land, by sea, by air transportation. Pribado at sa gobyerno, under ng DOTR yan. Dapat mayroong coordination kahit pribadong sektor. Napakalawak. Hindi ho pangkaraniwang departamento yan. Yung mga LRT 1 and 2, ang subway at iba pa, basta public transport. Yan po ay sakop ng DOTR. At marami talaga hong nangyayaring kalokohan dyan. Marami ho talagang korupsyon nangyayari dyan.
Kaya ho dapat voluntary na yung mga presidente, general manager, chief ng mga opisinang ito, magbago na kayo dahil gustong linisin ni Secretary Dizon. Okay? Kung hindi kayo tutulong, magiging kawawa lang ang ating gobyerno at ang damis nito paulit-ulit ay sa mga Pilipino sa mata, paningin ng international community, both private and government. Hindi ho maganda yun. Sayang yung identity na ang Pilipino ay masino, masipag, malinis, makadiyos. Dapat pangalagaan natin yon. Kaysa sa nakikita ngayon na ang mga Pilipino nanghuhold up sa mga pasahero, mga Pilipino nangingikil sa mga turista, ang sama na dating, di ba? Ang ating airport ay may mga kawatan na puro korupsyon ang nanggagalaw. Napakasama ng dating. So yung paglilinis ay tamang-tama, napapanahon na. Kung hindi ito nalinis ng mga nakaraan, panahon na ngayon. Kasuhan, imbestigahan, kasuhan, tanggalin, i-dismiss ang mga sangkot. Mga pulis ito, mga immigration ito, o anumang mga opisina at mga tauhang nandyan sa lahat ng ating mga airport, mga pantalan, public transportation by land at iba pa. Sa LTFRB, maraming korupsyon. Sa LTO, ganyan din. Immigration, sa mga pier, kung saan-saan. At iba pang departamento, ang immigration under na DOJ. Diba? Yan po yan. Baka hindi nyo, iba na yan. Pero nandyan din sa airport. Ganun po ang sitwasyon. Lahat yan, Office of the President. Pero kahit anong utos ng Pangulo, yung iba pa-easy-easy. Aba, hindi pwede. Kailangan sila ho ay managot na. Sobra na, tama na. Puno na ang salo. Dapat nang kalusin ang mga kawatan. Magbago na kayo, kumita na kayo di ba? Wala na kayong kabusugan sa papapayaman at pang-aabuso. Tumigil na po para umunlad. Maraming negosyante sa abroad ang nagsasabi ang taas ng potensyal. Ang laki ng chance na umunlad at gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas sa buong ASEAN region. Mangunguna tayo. Pero sinisira ng ilang abusado ng mga ahensyang nagpapabaya sa kanilang responsibilidad. Okay? Kahit tumutulong ako kay Pangulong Marcos at sa ating administrasyon, pero kung kayo po'y kawatan at maling-mali ang ginagawa, hindi namin kayo palalampasin. Sasabihin kong totoo at papangalanan ko ang mga opisina at kung kinakailangan yung mga pangalan ninyo. Kasi sobra na, tama na ang katiwalian. Okay? Ginagamit na ito ng mga anti-Marcos na mga iso. Pero dapat yung mga yan, kung may malasakit, maging bahagi sila ng pagtulong. Hindi rin maganda yung puro negative o puro paninira, lalo na kung wala namang ebidensya. Lalo na kung political issue lang. Gusto lang manira para sirain ang Marcos administration. Huwag tayong maniwala dyan. Pag walang basihan, paninira lang yan. Pero itong galaw ni Secretary Dizon, totoo ito. Meron siyang responsibility and accountability at malasakit, ginagawa na niya. Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel.